Sa gitna ng lumalalang tensyon sa administrasyon, ilang matataas na general mula sa Armed Forces of the Philippines ang nagsiwalat ng maling kautusan mula kay Pangulong Kuting Jr. Ayon sa kanilang pahayag, hindi nila kayang sikmurain ang ilang direktiba na labag sa interes ng bayan at puno ng katiwalian. Sinabi ng isa sa mga general, ang mandato ng militar ay protektahan ang taong bayan, hindi ang personal na interes ng ilan sa nasa kapangyarihan. Ayon sa mga tagamasid, ang hakbang ng mga general ay senyales ng lumalalang hidwaan sa pagitan ng militar at Malacanang. Posible raw na ito ay magresulta sa mas malawak na destabilisasyon ng pamahalaan kung hindi agad maayos ang sigalot. Samantala, ilang grupo ng oposisyon at mga mamamayan ang nagbahayag ng suporta sa mga general na kanilang tinatawag na mga bayani ng katotohanan. Habang nananatiling tahimik si Kuting hinggil sa mga negosyong ito, malinaw na ang pagtitiwala ng ilang opisyal sa militar sa kanilang liderato ay unti-unting nawawala. Ang tanong ng marami ngayon ay kung paano tutugunan ng Pangulo ang mga rebelasyong ito, lalo na't dumarami ang panawagan para sa transparency at accountability. Patuloy na nakaantabay ang taong bayan sa susunod na hakbang ng Malacanang. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ako yung nasa government. Madam Inday, Sara. Palakihin mo yung Navy at saka yung Air Force. Palakihin mo na yung contingent. Para anyone dyan pwede mag-chief of staff, Air Force saka Navy. Kasi being an archipelago, dapat yung mga Air Force natin o kaya yung Navy talaga ang chief of staff, hindi yung Army. Kasi masyado tayo na involved sa internal security. Ang nangyayari, nagiging focus natin is land warfare, internal security, kaya ang mga chief of staff natin usually panay army, kakasawang army. I am an army man, pero I'm looking at it from a holistic na point of view. Ang kinakailangan, kung ano yung dating ng panahon, yun yung chief of staff natin. Or gawin mong 4-star lahat yan, Army, Air Force, Navy, no? Marines, hiwalay mo as a service kunwari. O kaya, ikabit nyo yung PNP, no? Kabit nyo, 4-star din. Army, maganda yung Marines, i-separate nyo na eh. I-detach nyo from the Navy. Mag-coordinate na lang sila. Kasi iba naman yung barko hawak eh. Iba yung baril yung hawak eh. First wave atake, yun yung Marines eh. Yan yung mga, Orlando de Leon, no? Class City 2. So, yung Air Force yan, sila focus. Walang pag-asa dahil doon sa structure. Kaya nga, academy pa lang, alam nyo ba, nung academy pa lang, inisip ko rin yun, hindi na ako magre-reklamo na naging army ako. Hindi na. Bakit? May pag-asa ako mag-chief of staff. Kadete pa lang ako iniisip ko na yun Pwede may pag-asa ako mag-chief of staff kasi nagiging chief of staff, panay army. Kung Air Force ako, tsaka Navy, pinakamataas ko, 3 estrella. Kaya, kung forward-looking ka, makita mo, O nga, no? Pero ngayon, kung kokorikin natin yung structure, 4-star ang Army, 4-star ang Navy, 4-star ang Air Force, no? At tsaka 4-star ang Marines, no? Gawin mo, i-detach mo na. Bahala sila. Kasi pararamihin mo yung Marines Pararamihin mo yung Navy. Magdadagdag ka ng barko, kailangan mo na mas maraming personnel to man the ship. Magdadagdag ka ng mga aeroplano, supposed to be, wala tayong aircraft carrier, pero lagyan mo ng airfield ang bawat isla, you have 7,000 plus aircraft carriers, unsinkable. Kahit banata ng bomba yan, sandamakal na missile, nandun pa rin, hindi lulubog. 7,000 islands Lagyan mo lang ng airstrip. Meron kang sipin mo lahat yun, may aeroplano lahat yun, 7,000 islands. Kahit isang squadron lang, Diyos ko. And then, kung di kaya may mga battery, missile battery, dapat ganyan yung mindset ng natin ng defense natin. Hindi yung panay mga tsaka isipin, ano ba yung threat? Nasaan yung threat? Yung threat hindi na sa labas, nandito na sa loob
Nandito na sa loob ng Pilipinas yung threat. Yung threat nga, nandiyan sa Congress. O, isa pa yun. Yung POGO, sinasabi ko kanina, nandito sa loob ng Pilipinas. No? Pero yung isa pang threat to national security is corruption, criminality, drugs. Nandito lahat yun. Yung katingin tayo sa labas, ang dami natin, bili-bili tayo ng whatever. Hindi pinapalakas yung ating reservist base. Dapat yun yung lumakas. Dapat yun, armado, 50. Milyones na Pilipino, armado at any time, point in time, pagka nagkagulo, you can activate them. Pero hindi. Okay, so magbasa muna ako, haba na yun. Okay, Christine A. Good morning, Sir Dado. Bobby of Tuhan. Good morning. Supremo, thank you. John Ray Velasco. Nagpunta kayo ba ng Barrio Fiesta, sir? Bakit ano meron sa Barrio Fiesta? Saan? Kailan? Hindi ko alam. Hindi ako nagpunta. Barrio Fiesta? Saan? Yung tapat na Aguinaldo? Tagal na ako hindi pumupunta ron. Dati, lagi ako doon every week eh. Oh, crispy pata. Kare-kare. Lumpiang ano. Ano yan? Ano? Hindi dito. Wala. Hindi ako pumupunta dito. Kasi nung one time lang pumunta dyan in my entire stay here. And I found the service sloppy. Oh. Nagpika ako, ayoko na. Kasi ganun ako. Pagka may kinainan ako na establishment at hindi ako kontento, hindi na ako pupunta ron. Kasi ako yung kami nagbabayad for a good meal good service. Tapos nun hindi ka masayahan, hindi na ako bibili doon. Ganon. Choice is a choice. Yun yung power talaga kung naintindihan nyo I am one customer less. Di ba? And hindi pa nga ako nagsasalitang ganyan. Kumain kami sa Max sa SM Sumama yung loob ko ron Inaway ko pa yung manager Inaway ko pa. Galit ako Tapos bakit ko ba inaway? May reklamo yata kami sa food, sa serving. Well, anyway, hindi maganda yung sagot. Para bang sinisisi pa ako. Ay, galit ako Awayin ko nga siya. Okay, sabi ko, Iho, hindi ka ba nakakaintindi ng corporate na trabaho? Ginanong ko, et cetera. Tapos, you are the customer. Dapat yung response nila is maganda. Itayap mo yun sa gobyerno. Kung kunyaring ikaw, customer ka sa isang restaurant, why are they there? What is the logic of being there? Restaurant. The logic is that magbibista sila because they have a product. May pagkain na masarap, may service sila, at sa dami ng competition, bakit ka pupunta? Kasi hinihikayat ka, nag-a-advertise pa sila. Dumating ka doon and then you find out, ang sama ng produkto nyo. Kakain ka na lang, imbis na kakain ka doon sa ibang kainan, dito ka pumunta kasi pinaunlakan mo. And you find out, you're telling a lie. Parang kayo rin, yung nakita niyo yung picture sa mga display, when you're purchasing sa fast food, kita mo, ang lalaki ng hamburger, ang lalaki ng serving. Pag binigay sa'yo, ganyan kalit lang yung hamburger, yung ganyan kalaki yung hamburger. Anak ng toko yan, Nung kasi kinuna ng close-up So, it appears na ang laki-laki. But anyway, so, yun yung relate nyo sa government. Tayo yung customer ng serbisyo nila. Nangako sila, maganda yung serbisyo nila, pero pinaunlakan natin sila. Binoto natin. And only to find out, nanakawan lang tayo. Babalusabasin tayo, bababuyin yung ating institusyon, at tayo pa ngayon tatakutin. Tatakutin tayo. Gagamitin nila yung konstitusyon natin laban sa atin. Habang mga hinayupak na yan. Diba? O, sino ngayon tama? Taong bayan, tayo, na nagluklok sa kanila. O, sila, na panandalian lamang, 3 taon, every 3 years o every 6 years, pinapalitan natin. Pero pagka malapit na matapos yung termino nila,
at eleksyon na next year. Aba, ang babait. Ang babait. Quiet. Nag-hit kasi. Ang lalaking ulol. Figaro. So, yun. Hindi, layo, no? Inabot. Barrio Fiesta lang naman yun. Winfredo, Ohio. Magandang gabi. Magandang umaga. Thank you for waving. Kevin Duldola. Magandang umaga, Supremo. Thank you, Kevin. Emelda Cubs. Good morning, Sir Dado. Thank you. Spicy Hong Kong. Hello po, sir. From Hong Kong. Thank you. Spicy, ha? Hello, Hong Kong. Cebuano, gayud ako. Magandang umaga, Sir Dado. Watching here from Singapore. No Jeff NT. Magandang umaga po, General Dado. George, magandang umaga. Bangkisyo. Good morning po. Watching from Bahrain. Kamusta mga taga Bahrain? Kevin Duldulao. Ang ganda ng ano mo, ng profile pic. FGF na crest, no? Kevin Duldulao. Nabitin kami kagabi, Supremo. Ba't kayo nabitin? Saan kayo nabitin? Doon sa binabay na ka. Kasi 1 hour lang yun eh. Elian Boy, good morning, Sir Capdado. Alex Salagos, good morning, sir. Watching from KSA. Jaime, good morning, Sir Dado. Kamusta ang KSA, no? Alex Alagos. Good morning, Jaime. Kaloy, Meting, kamusta ka? Supremo, maraming salamat, Kaloy. Master Hilwa. Good day, Sir Dado. Watching from... Hindi ko makita, maliit masyado. Saan to? Itong plug mo. Sorry, hindi ko makita. Jing Onciano, good morning, Captain Dado. Thank you, Jing. Roland Cordero, good morning, Sir Dado, from Auckland, New Zealand. Christine A, always watching here from Hong Kong. Ingatan po lagi ang sarili. Kailangan ka po ng tamban. Thank you, ha. Thank you sa well-wishers, no? Tsaka sa pangadasal ninyo. Okay, ang topic natin ngayon, naglagay kong title. Nasaan na ba? Ang ilalagay kong title ay, ano ba magandang title? What to expect? Okay, what to expect? Yun na muna. Wala palang live, wala yung live eh. So, Roland Cordero, good morning. Sir Dado from Auckland, New Zealand. Kamusta sa mga taga-Auckland? Meron akong kamag-anak dyan eh. Christina A, always watching here from Hong Kong. Ingatan po lagi ang sarili, kailangan. Thank you, Christina. Bobby of Tuhan. Supremo, pinarusahan na pala yung PA Mayor na humingi ng relo, balita sa GMA7 at vlog din kagabi ni Jojo de Guzman. Ano masasabi nyo sa nangyari? Okay. Yun, what to expect. Yun, maganda yan. What to expect. Nasulat ko yun eh. Okay. Ito. Ano lang ayusin ko. Baka makalimutan ko yung title. Isulat ko na muna, no? On a global scene muna tayo. Satellite muna tayo. What to expect? Very volatile yung situation. Pwedeng magkaroon ng escalation into a regional war. Pagka nagkaroon ng regional war, ma-involve madodraw in yung superpowers. China, Russia, US. US muna eh. Pag pumasok ang US, and then nagkaupakan, siyempre, pwedeng pumapil ang Russia. Pero nandun siya, busy siya sa Ukraine with NATO. Pero doon mismo, pwedeng magkaroon ng nuclear exchanges, no? Kasi pagka napiko na yung Russia, so gaganti naman yung NATO. So doon talang volatile na yung situation doon. Isang gagong general lang yan. Isang gagong general o isang gagong pinuno. Dito naman, sa Israel, ganoon din. Pwedeng magka-upakan yan. Kung sabay-sabay ngayon itong mga kalaban niya na upakan siya sabay-sabay na ganyan, Israel, by human act, a natural act, tao lang eh. Ganun ba? Survival, pinag-uusapan. Kaya yung survival instinct might kick in and then
boom, kuna na, ina nyo, lahat. Eh kung meron akong 100 na nuclear weapons, eh ilan lang ba kayo nakapaligid sa akin? O tapatan ko kayo lahat. Tapos kayo, may nuclear submarine siya. So, anytime. Pinipigil siya ngayon. Pinipigil siya ng mga superpower. Siyempre, isipin ng Israel, hindi naman kayo nagigiba, hindi naman kayo nasisira, kami. Hindi naman kayo namamatayan, kami. Di ba? So, in the final, ano dyan, pwedeng mapilitan ng Israel because of survival. No? As a people. Ngayon, kung sagutan sila, tapang-tapang, pwedeng mag-bow down yung isa at matakot. No? May pressure din eh. Kasi pagka yung mga allies ng Iran, pwede ba tumigil ka na, hinayo pa ka? Madadami kami. Yung gano'n ba? Kasi ano yan eh, yung volatility at saka yung peer pressure, etc. No? May play sa lahat ng nangyayari. Dito sa atin, North Korea nagpaparamdam na eh sa South Korea. No? Pwedeng magsimula yan. Pwedeng ano yan yung North Korea eh. Buyuhin ba? Na upakan mo. Pero siyempre, takot din yung South Korea kasi maraming nakatutok sa kanya. Kaya nga magulo. Yung atin, pwedeng tayong maupakan. Dahil sa West Philippine Sea, at saka sa dami na ng pogo rito na hindi mawala-wala, ewan ba, bawal na raw yung pogo pero ba't nandiyan pa? O baka pinapalitan na ng pangalan o nag-change over of beneficiaries. Hindi natin alam eh. So, kasi yun yung problema pagka meron kang corrupt na gobyerno. Yun yung problema. Hindi mo mapagkatiwalaan. Okay? So, on a global. Now, what to expect? Yung pagsasalita ni BP Sara, ni Inday, tameme lahat eh, no? Tameme lahat. Okay. Sa akin, ang sinabi ko nga nakaraan, you expect na magkaroon ng political realignment. Okay. Correct. Correction. Number one that you should expect change. Yan, sure ako doon. Magkakaroon ng pagbabago. Na? Kasi nakikita ko na the way I see it, expect change. Nagsalita ang Inday Sara, tameme silang lahat. Na ano sila eh, na ganun sila. Nanginginig sila. At tapos nun, sila mismo, kokosyonan nila yung isa't isa. O hinay-hinay lang. Baka maano tayo, mayari tayo, matapos tayo, yung ganun. So, yung administration ngayon, ang gagawin niya, sa tingin ko, ang gagawin niyan is, kung natatakot ka sa pagbago, change over ng command, change over paabutin mo ng eleksyon. Na kailangan umabot tayo sa eleksyon, 2025. Kasi pagka umabot tayo sa eleksyon, mas lalakas tayo. Another set ng senators yun, na kung madadaya natin yan, may pera tayo eh, kung madadaya natin yan, kontrolado natin yung Senado. Ma-impeach natin yan si Sara. Hinay-hinay lang. Di ba? So, tama na yung pautik-utik natin. Wala na yung SMNI na yan. Nakakulong na si Pastor Kibuloy. Tatakbo, pero wala yan. Matalo yan. Yung ganun ba? Kasi, nasa atin naman yung control ng lahat. No? Tapos nun, that is the how they will be thinking. Kasi, overconfident sila eh. Hawak pera nila eh. Nahawak nila yung pera ng taong bayan. At alam nilang tanga ang Pilipino. Yung mga nasa ilalim. Tanga. Oy, tanga daw kayo. Mga namasa. Masang Pilipino. Kasi dali yung bilhin eh. No? Magpaunlan sila ng 2 billion o mga 2.5 billion sa 2025 na kinulimbat nila sa atin. Nag-ipon sila. Meron silang war chest. No? Dami silang bala. Itong mga Duterte, wala silang bala. Piniga pa nga yung budget eh. Tsaka hindi ka naman pwede kumuha ng pera doon sa budget. Di ba? Anak ng toko ito. Sila, nagnanakaw sila, nagwawartya sila para madikta nila kung ano yung gusto nila mangyari. Upakan mo si Duterte, si Presidente. Upakan mo si Sara, impeach natin. Ito pera, magkano? Magkano kailangan nyo? Di ba?
Salampak eh. Sa eleksyon, ito yung gusto ko mananalong mga senator o ito yung mga congressman. You see? Pera-pera eh. Yun akala nila. Okay. So, at the very least, ang pabot gusto nila, Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!